Canelo Alvarez nilabas na ang dalawang boksingero na pinagpipilian ngayong Mayo. Posible raw makalaban si William Scal at Christian Billy. May kartada si Scal na 23 wins, 9 KOs, walang talo. 39% ang knockout ratio. Hawak nito ngayon ang IBF Super Middleweight Belt, isang Cuban boxer at may edad na 32. Samantala si Christian Billy may kartadang 28 wins, 23 KOs, walang talo. 82% knockout ratio. Galing France at may edad na 29. Mukhang malakas itong si Christian Billy mga tol. Pero tingin ko mas mauna si William Scal dahil may hawak na IBF belt. Kung makuha ni Canelo ang IBF, maging 2-time undisputed sa super middleweight. Pagdating ng September, makakalaban ni Canelo si Terence Bud Crawford. Sa iba pang balita, Ryan Garcia nag-enroll na po sa BADA testing. Masaya naman ang kampo dahil pumirma si Ryan Garcia sa BADA testing. Ito kasi ang dinedemand ni Devin Haney kay Ryan Garcia. Ngayon kung panalo si Ryan Garcia kay Rolly Romero, magkakaroon na ng rematch si Devin at Ryan sa October. Sa ibang banda, harapan ni David Benavides versus David Morrell. Nagkainitan kanina sa press con mga tol. Minaliit ni David Benavides itong si Morrell. Ina-knockout daw niya itong si David Morrell. Ito ang isang matinding pangako ni Benavides. Kaya pwede na nating talpakan ang Benavides by knockout. Ayan mga tol, sa gustong tumaya sa boxing, mag-PM lang sa nakapin comment. Kailangan makinabang din tayo sa araw-araw nating pinapanood na boxing. Galingan na lang natin sa pagpili para manalo tayo. Pinakita na rin ni Shakur Stevenson mga tol ang sparring nila ni Sean Porter. Kilala nyo naman si Sean Porter, parang torong kalabaw. Agresibo si Sean Porter kapag lumalaban mga tol. Kaya magandang experience ito para kay Shakur Stevenson. Undercard si Stevenson sa February 22. Bakbakan ni Beterbiev versus Bivol. Kalaban ni Stevenson itong si Floyd Schofield. Sa ibang banda naman, Wonderboy Martin may shiner palang larawan kung saan namamalimos itong si Casimero at Jason Casimero. Base dito sa larawan mga tol, ginawa niyang pulubi na namamalimos na. Sabay nilagyan ng help. Nag-reply naman dyan si Sean Gibbons mga tol at pinakitang larawan ni Casimero na botsyog na ang tiyan. Maganda rin sana kung may promotion dito sa Pinas na pwedeng ikasa ang Wonderboy versus Casimero. Yung malaki ang offer mga tol. Kaso mahirap kasi dito sa Pinas pagdating sa boxing eh. Kaya nahirapan din yung mga promotion dito sa Pilipinas kasi walang sponsor. Wala silang kikitain. Maglalabas sila ng pera, wala namang kikitain. Kung kayo ang tatanungin mga tol, kunwari promoter ka, maglalabas ka ng malaking pera at hindi ka kikita, papayag ka ba na mag-promote ng laban? Siyempre hindi. Ganun ang boxing. Kahit pagano kagaling yung boksingero, kung hindi naman kikita ang laban, walang sponsor, walang maglalabas ng pera, hindi papayag ang promoter na ikasang isang laban. Kailangan kasi ang isang promoter, kapag may nilabas na laban yan, kailangan din may kabig. Ganun ang business sa boxing mga tol. Kaya nga si Bob Arum, matagal lang promoter yan. Kapag alam niyang hindi kikita yung boksingero, hindi siya papayag na ilaban. Yun ang sinasabi niya kay Murodjon Akhmadaliev. Kung dadalhin si Akhmadaliev sa Amerika at ilaban kay Inoue, hindi kikita. Maliban na lang siguro kung si Akhmadaliev dadayo sa Japan. Kasi pagdating sa lower class mga tol, nasa Japan ang pera. Malaki ang bigayan. Kasi dito sa Amerika, yung mga big names lang ang kikita dyan. Sa lightweight, Tank Davis yan. Pwedeng kikita yan sa Las Vegas kasi kilala sila dyan. Ryan Garcia. Pero pagdating sa lower class, kaya mapapansin nyo, kadalasan na laban dyan, Thailand, Japan. Kaya nasa Japan ang pera pagdating sa lower division. Okay mga tol, so hanggang next update tayo ulit. Ingat.